24 wins, 20 losses, at 4 na tabla. Yan ang kasalukuyang kartada ng tinaguriang dilubyo ng Misamis Occidental, Northern Mindanao na si Ray Tacoge Megrino. Marahil sa unang tingin mga brad, sa dami ng talo nitong si Megrino, ay iisipin mo na mahinang nilalang ang fighter na ito. At isa lamang itong talo ng boksingero, yung tipong ginagawang pang tune-up fight lang ng mga papasikat pa lang na boxer. Pero san ka mga brad, huwag kang magpapalinlang sa record ng Pinoy na ito. Sabihin na nating hindi kagandahan ng kanyang kartada. Pero walang sino mang fighter ang dapat magkumpiyansa kapag siya ang nakaharap. Sapagkat maladilubyo po ang lakas ng kamao ng fighter na ito. Sa katunayan mga brad, kung ating babalikan ang naging laban niya noong taong 2013 kontra sa nooy rank number 9 pound for pound at former 2-time lineal flyweight champion na si Pongsaklek Wonjongkam para sa titulong WBC International Flyweight title, ay mapait nga po ang sinapit ng tiga-Thailand sa ating kababayan. Sa labang ito kasi mga brad, ay iniisip ng lahat, lalo na ng mga kababayan ni Pongsaklek, na easy fight lang ang Pinoy dahil nga sa hindi kagandahang record nito. Kumbaga, literal na pang tune up lang si Megrino sa laban at matik na talo na. Hindi naman natin sila masisisi mga brad, sapagkat kung ikukumpara mo nga naman ang kartada ng kanilang pambato na may 87 na panalo, 46 dito ay natapos by knockout at 4 na talo lamang kumpara sa Pinoy na may 17 wins at 20 talo, ay talaga namang kitang-kita na lamang ang tiga Thailand. Pero ganun pa man mga brad, sa mismong laban ay pinatunayan ni Megrino na mali sila, sapagkat sa mismong laban ay hindi nga po umubra ang pagiging veterano ng Thai fighter sa malahalimaw na lakas ni El Dilubyo, sapagkat sa loob lamang ng 3 round ay winasak ni Megrino si Pongsaklek sa harap mismo ng kanyang mga kababayan. เราเดินตลอดนะครับเรโอ้ดูครับโดนขวาเลยครับขวาตรงโอ้เจ้าบอลครับโดนจนได้ครับถูกนับแล้วนะครับเจ็บแล้วครับนับไปถึง7ก็โอ้โหอันตรายครับดูเขาหนักนะครับโอ้โหอันตรายครับ Finish him ดูเขาหนักนะครับรอดไหมครับที่อันตรายแล้วนะครับอันตรายแล้วนะครับอันตรายแล้วครับ Fatality โอ้โหครับ Sa kaparehong taon ay sunod naman itong tinungo ang bansang Japan. Dito ay nakasagupa niya ang undefeated Japanese knockout artist na si Kenji Kubo. May ring record na 11 wins, 11 knockouts at may 100% knockout rate. Nakakatakot po ang kalabang hapon ni El Dilubyo mga brad. Pero pagdating nga po sa mismong gabi ng laban ay pinulbos nga lang po ito ni Megrino ng walang kahirap-hirap.
Matapos nito ay nakapagtala pa ng 3 sunod-sunod na panalo si Megrino bago nito nakalaban ang isa pang tigasing Thai fighter na si Aikartit Kanyaprom noon namang taong 2014 para sa isang 6-round bantamweight bout. Ang kanilang laban ay ginanap sa Hong Kong Convention and Exhibition Center sa China. Kumpara kay Pong Saklek mga brad, ay mas malala po ang sinapit nitong si Kanyaprom sa kamay ng ating kababayan kung saan tumagal lamang ito ng 2 round. Sa first round ng kanilang laban ay puro solid punches na agad ang pinakawalan ni Megrino sa mukha at katawan ng kalaban. Ten seconds. Time. It's over!
Matapos ang 5 buwan, taong 2017 ay kinuha ulit ng top rank si Rey Megrino para lumaban ulit sa Hong Kong. At dito nga mga brad, ay sunod naman siyang itinapat sa kababayan ni The Monster Naoya Inoue na si Yuki Kobayashi para sa isang 8-round schedule super featherweight bout. Kung si Pong Saklek mga brad ay inabot pa ng 3 round at si Kanya Prom naman ay 2, mas matindi tong si Kobayashi mga brad sapagkat 23 seconds lang sa first round ang kinailangan ni Megrino upang patulugin ang matapang na Japanese fighter. Matapos ang labang ito, ay hindi na muling nasilayan pa si Megrino sa ibabaw ng ring.